Love's Crossover Boys. It was a shocking and depressing news that I received from the neurologist 8 years ago. They said I'm a barren man. Of course, I didn't believe them. So, I'll go for the second opinion and third before I go to my friend Anthony to do a series of tests for the last time. And it was all the same result. I felt lost, down, and failed at the same time. What is the use of being the only heir if I cannot produce even one child? So, from that moment, my life changed at all. I became a womanizer, Casanova, to enjoy life. I had sex with many girls in and out of the country without using protection. But they still doubted me and forced me to use condom. So I did, kahit alam ko naman na wala ding silbi. Ginawa ko lahat ng iyon hanggang sa makasanayan ko na. Linggo-linggo ako nagpapalit ng mga babae, only to enjoy myself. Nainggit ako sa mga kaibigan ko na may kanya-kanya ng pamilya. Nauna sa amin sa Anthony, habang si Ricky naman ay bigo sa ngayon dahil sa pangiiwan ni Nurse Rivera. Nagkaroon kami noon ng medical mission sa isang liblib na bayan. Ilang oras ang biyahe mula sa Manila. And then, I met Jasmine, a bubbly cute, innocent country girl, at nakikita ko si Angela sa kanya. Si Angela na asawa ng kaibigan kong si Anthony. Nagkagusto ako sa batang si Angela noon dahil masaya siyang kasama. Napapaligayan niya ako kapag kausap ko siya, pero hindi ito alam ng kaibigan ko. Nagpaubaya ako dahil mahal niya si Anthony, kaya naging masaya na lang ako sa kanilang dalawa. Kaya nang makilala ko si Jasmine, parang may kakaiba ko naramdaman. The way she talk, her innocent face, and most of all, she makes me laugh in her simple, harmless way. Aaminin kong hindi ako pumapatol ng virgin, pero nangyari na ang nangyari. Nabigla pa nga siya nang una kong nakuha ang pagkababae niya. Naisagad ko kasi agad ang pagkalalaki ko na lagi kong nakasanayan sa ibang mga babaeng nakikilala ko. At mula ng gabing iyon, nagbago ang buhay ko. Nasaktan ko siya at nasaktan muli nang hindi makapaniwala na sabihin niyang may anak kami. Nakahanda na sana akong ipakilala siya sa pamilya ko nang narinig niya akong kausap ang mga kaibigan ko sa telepono. Hindi niya hinayaang tapusin ang sinabi ko. Ang sabi ko, paano ko siya mabubuntis ngayong alam na alam nila na hindi ko kaya mag-produce ng anak. Pero hindi pa ako tapos. Kung naghintay lang sana siya ay maririnig niya mga sinabi kong napakasaya ko. Akala ko ayos na sa amin ang lahat. Nakahanda akong ulitin ang test at paimbestigahan na nangyari noon pero bigla siyang nawala at hindi na nagpakita pa. Hinanap ko siya kung saan, sa Karatig Barrio at pinagtanong-tanong siya. Ang pagkakamali ko lamang ay hindi ko nakuha ang buong pangalan niya. Pinaimbestigahan ko ang nangyari noon at sinabi nilang nagkamali lang ng bigay at maging sa iba'y ganun din. Wala akong makasuhan dahil nag-resign lahat ng gumawa ng test. Pati ang kaibigan kong si Anthony ay hindi rin alam kung bakit ganoon ang resulta. Pero nagtaka din siya na nag-resign agad ang may hawak at kumuha ng test sa akin. Pinaimbestigahan din ito ni Ricky dahil sa ospital nila ito nangyari. Pero malinis ang pagkakagawa at hindi nag-iwan ng bakas. Kaya palagay ko may isang taong gustong sumira sa akin. Wala pa akong ebidensya tungkol sa kanya pero oras na malaman ko'y hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya. Ayoko nang lumantad at malaman ang lahat ang nangyari kaya nanahimik ako para sa ikatatahimik ng pamilya ko. My family owns one of the most trusted courts in the Philippines and other Asian countries. I'm the only here, but I love my job. That is why I became a doctor. Alam ko pa rin ang pamamahala ng kumpanya pero darating ang araw na kailangan kong mamili sa dalawa. About Carla, she's like a sister to me. Kaedad lang siya ni Jasmine kaya parang kuya na niya ako. Nagkasundo noon ang lolo ko at ang lola ni Carla na ipakasal kami pero tumutol ako. Hindi ko kaya maging asawang batang naalagaan ko noon. Kuya pa nga ang tawag niya sa akin noon. Nagbago lang nang ma-engage kami. Kaya yan ang isa sa problema ko. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko siya kayang pakasalan. Sinabi ko din na may mahal na ako at handang pakasalan. Consistent sa kulit si Carla. She's spoiled brat. Lahat ng gusto niya ay nakukuha niya at kasama na ako sa gusto niya.
Hinahayaan niya ako sa pambababae ko dahil alam niyang siya naman daw ang magiging asawa ko. Sinasakyan ko lang ang gusto niya para wala ng gulo. Pero ngayon na nandito na ang mag-iina ko, knowing Jasmine, hindi magpapatalo kahit halata namang pakipot. Ngayon ay gagawin namin ang DNA test para sa mga anak ko. Hindi dahil hindi ako naniniwala kay Jasmine, kung hindi gusto ko lang hulihin ang taong may gawa nito. Everything is set according to the plan, and soon, the culprit will be caught. Jasmine's personal voice. Ano daw? Tama ba ako ng pagkakadinig? Good morning po, Ma'am and Sir. Bigay galang ko sa mga magulang ni Caleb. Good morning, Iha. You're so pretty. Nasaan ang mga apo ko? Sagot ng mommy ni Caleb at nakipagbeso sa akin. Ang ganda din ng mommy niya. Napaka-elegante at may masayang aura gaya ni abuela. Pero nang magawi ang tingin ko sa daddy niya, guwapo at matipuno ang pangangatawan. Pero mukhang nakalunok ng isang drum na kape. Ang pait kasi ng itsura niya. Kasama po siguro ni abue. Hindi pa ako tapos magsalita nang inagaw ng papa ni Caleb ang atensyon naming lahat. Nanindig lahat ng balahibo ko sa katawan nang marinig siyang magsalita. Where is Carla, Caleb? Did you make it up to her? Don't you ever forget her merging with the Yums. Baritonong boss nitong sabi bago ako lagpasan na parang basahan lang na tinapakan. Huwag mo nang pansinin ng papa ni Caleb. Tumatanda na kasi kaya masungit. Hinging paumanhin ng mama ni Caleb nang sumunod dito sa asawa, kaya naiwan kaming dalawa ni Caleb. Caleb, nakakatakot ang tatay mo? Daig pa si Mang Rigor sa sungit? Anak ka naman niya siguro. Kahawig mo eh. Who's Mang Rigor? Nagtataka na naman itong tanong habang naglalakad kami at sumunod sa kanila. Duh, si Mang Rigor hindi mo kilala? Ang laki ng TV niyo ah. Si Mang Rigor ay yung tatay ni Tanggol sa Batang Quiapo. Hindi niya kasi anak si Tanggol kaya sinusungitan at laging galit. Umiiling lang si Caleb dahil sa akin sinabi, wala kang alam sa trending. Puro kasi kalansay ang mga kasama mo. Ang yaman-yaman niyo eh. I think I will grow old early because of you. Komento niya bago ko kinurot sa aking pisngi at nilagpasan ako. Oy, matanda ka na naman talaga. Palusot ka pa. Sigaw ko din at nagmadali siyang sunundan saka pinalo sa puwet niya at tinakbo ang mga anak kong naglalaro sa garden nila na singlaki na yata ng school playground namin sa Barrio Pag-asa High School. Hindi na ako nakasali sa usapan nila at sinamahan ko na lang ang mga anak ko naglalaro. Hindi ko din alam kung anong balak ni Caleb sa amin. Wala din naman akong balak magtagal dito sa mansyon ng mga magulang niya. Baka maligaw lang ako sa sobrang laki. Bukod kasi sa garden ay may nakahiwalay pang paradahan ng mga sasakyan nila na aakalain mong nasa bilihan ka ng mga sasakyan sa sobrang dami nila. Sumapit ang tanghalian kaya nandito na kami sa hapagkainan. Kanina pa ako natatakam sa masarap na pagkain pero nagtataka ako at bakit hindi pa kami nag-uumpisa. Kaya panay ang kalabit ko kay Caleb pero hindi naman ako pinapansin. May kuha ng vehicle. Sure ba? Kasi silang pinag-uusapan. Wala dito ang mga anak ko at nauna nang kumain. Natutuwa naman ako nang tanggap nilang lahat kahit ni Mang Rigor, ng papa ni Caleb ang mga anak ko kaya masaya na ako sa ganoon kahit halatang ayaw niya sa akin. Matapos ang 20 minutos na paghihintay ay sa wakas dumating na din ang taong hinihintay namin. I'm sorry, I'm late. At walang iba kung hindi si Carla. Habang naglalakad siya papunta sa kinaroroonan namin ay napagmasdan ko kung gaano ito kaelegante at kaganda. Humalik siya sa magulang ni Caleb, gayon din kay Caleb at umupo sa tabi nito. Medyo magkakalapit kami ngayon dahil nasa garden kami kumakain. Inirapan pa ako nito ng tingin sa kakinausap ang mga kalahi niyang banyaga kung magsalita. Nilagyan ni Caleb ang plato ko ng pangmayamang pagkain, kaya taas kilay din ako nakangisi sa babaitang kanina pa nakalingkis sa braso ni Caleb. Sa bagay, wala pala kaming relasyon na dalawa kaya wala akong karapatan na magalit. Tahimik kaming kumakain nang biglang magsalita itong si Lola. Jasmine, Iha, we heard you want to be a teacher. Ngunit sa kasamang palad, huminto ka, tama? Opo, Lola. Nabuntis po ako ulit kay Gio kaya natigil ako sa pag-aaral. Nahihiya akong sagot. Nagawi ang tingin ko kay Carla at hindi na maipinta ang mukha. Nalaman niya kasi na may anak kami ni Caleb
nang mabanggit ng lola nila kanina ang dalawa. Pinaliwanag din nila sa akin na kailangang ipa-DNA test daw ang mga anak ko para walang masabi ang iba nilang kamag-anak tungkol sa dalawa. Wala namang problema sa akin dahil sigurado naman ako na anak sila ni Caleb. So, we decided that you should continue your studies. Wala ka nang poproblemahin, kami na ang bahala sa lahat. Halos mangiyak-ngiyak ako nang sabihin ni Abuela yun sa akin. Gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral para may maipagmalaki naman ako sa mga anak ko balang araw. At dahil maimpluwensya ang pamilya nila Caleb, kaya nakapag-umpisa na ang klase ng second semester para sa taon na ito'y nagawan pa rin nila ito ng paraan. Accredited din ang ibang subjects ko sa dati kong school kaya mabilis ko lang ito matatapos. Ngunit bago ako nag-umpisa ay sinigurado ko muna na maayos ang lagay ng mga anak ko. Talaga namang ang sosyal na mga anak ko. May private tutor sila at mga nurse at doktor mismo ang siya nagpupunta sa mansyon para sa check-up. At ang pinaka nagpasaya sa akin ay nang sabihin ng doktor na tuloy-tuloy na daw ang paggaling ng anak kong si Gio. Basta i-maintain lang ang gamot. Lumabas din ang DNA test result at napatunayan nilang anak talaga ni Caleb ang mga anak ko. Maraming nangyari sa loob ng isang linggo mula nang dumating kami sa mansyon ng mga ito. At isa na doon ang pagwawala ni Carla dahil hindi na matutuloy ang kasal nila ni Caleb. Wala na din yatang merging ng kumpanya nila Caleb at ng mga Humes. Narinig ko lang naman na pinag-uusapan nila. Nagkataon na napadaan ako sa opisina ng papa ni Caleb kaya umandar ang pagkamarites ko. Hindi ko na din nakita si Carla ilang araw na. Nalulungkot ako kasi babae din naman ako. Nasaktan din ako noon ni Caleb. Ito talagang si Caleb. Sakit ba niya ang manakit ng mga babae? Naku, huwag naman sana magmana ang mga anak ko sa kanya lalo na si Gio. Ngayon ay kailangan na namin bumalik sa Maynila. May sariling tirahan daw doon si Caleb, bukod sa bahay ng mga magulang niya. Ngayon ko lang napatunayan na napakayaman pala ng pamilya ni Caleb kaya panatag ako para sa future ng mga anak ko. Na ika nga ni Abuela ay heir and heiress na ang ibig sabihin ay tagapagmana. Tungkol naman sa amin ni Caleb, walang kami. Hindi pa namin napag-uusapan ng tungkol sa amin pero naging magkaibigan kami. Parang tropa, gaya ng mga kaibigan ko at ni Martin. Namiss ko na din sila. Siguro itatawagan ko din sila kapag nag-umpisa na ang klase ko. Caleb, hindi ba talaga pwede na dalhin natin kahit sa Gio lang? Mamamaga ang suso ko nito kapag hindi siya nakadede sa akin. Pangungulit ko na tanong kay Caleb. Nasa sasakyan na kami ngayon at papunta na sa Maynila. Hindi nga pwede. Bakit bang kulit mo? And besides, I am here. I can take care of it. Dugtong pa nitong sabi. Kumunot ang aking noo sa sinabi niya. Akala siguro nito, hindi ko naintindihan ang sinabi nito. Sa isang linggo kong pananatili habang kausap ang abuela niya, natuto ako ng ilang mga salita. Ikaw? Napakamanyak mo talaga. No touch nga, di ba? Sabi ko tinampas ito ng malakas sa braso niya habang nagmamaneho ito. Mutik na tuloy namin makasalubong ang sakyan sa kasalungat na linya. Ano ba, Jasmine? Gusto mo ba tayong mamatay? Inis at simangot na naman itong sabi. You have to take medicine to get rid of that swelling. Sabi nito. Sus, palusot ka pa. Napapailing kong sabi. Naging tahimik ang biyahe namin ni Caleb hanggang sa makarating ng Maynila. Dinala niya ako sa kondo niya malapit sa ospital. Tayong dalawa lang ba dito, Caleb? Tanong ko. Bali wala niya akong tiningnan saka tinungo ang pinto at binuksan ito. Yeah. Why? Are you scared? Heto na naman ang pang-aasar niya sa akin. Kumikindat pa ito't may palabas dila pa akong tiningnan mula ulo hanggang gitna. Utot mo. Di na uy. Manyak. Sabi ko. Tinula ko siya at pumasok sa pintuan at mabilis itong isinara. Pagkasara ko'y dinama agad ng kamay ko ang pasaway kong puso na kinilig na naman sa simpleng hirit ni Caleb. Dinig ko pa ang sigaw nito at katok sa labas. Pati nang mas nakakaasar nitong tawa. Bahala ka dyan. Sabi ko lang. Saka ko kinilatis ang buong silid na ito. Maganda at elegante ang loob. Katamtaman lamang ang laki at kumpleto ang kagamitan. Binuksan ko ang kabinet nito at inilagay isa-isa mga bagong damit na pinamili sa akin ni Abuela. Masaya ako pero parang hindi ako ang may-ari ng mga damit na ito. Puros mga bestida kasi at matataas na takong.
Sanay pa naman ako magsuot ng pantalon na may punit-punit at may kalakihang damit pang itaas. Doon ako komportable. Hindi naman batayan ang klase ng pananamit ko sa pagkatao ko. Masasabi ba nila na masama ako at pabayang ina dahil lang sa pananamit ko? Sino nagsabi noon at makakatikim sa akin? Matapos kong kausapin at pagalitan ng sarili ng isang oras, sa wakas, naglakas loob na rin ako lumabas. Ngunit walang Caleb ako nakita. Tanawagan ng mata ko ang kabuuan ng sala nito at kusina. Merong balkonahe pero malulula ka naman sa taas nito. Hapon na din at papalubog na si Haring Araw. Naiinip ako at walang magawa kaya naisipan kong buksan ang refrigerator nito pero bukod sa alak at tubig lang ang laman ay wala na akong ibang makita. Ano ba yan? Ano kayang kakainin namin dito? Alak? Para may balak siya, ganon? Kausap ko sa aking sarili sa kabinalibag ang pinto ng refrigerator niya. Ngunit taking gulat ko ng mukha ni Caleb na nakahubad baro ang siyang nakita ko. Oh my! Cucumber! Caleb naman, bakit ka biglang sumulpot? Tinalikuran ko siya agad at hindi magawang tumingin sa katawan niya. Mula nang huling eksena namin sa banyo sa ospital ng kaibigan niyang si Ricky ay hindi ko na ulit nakita ang katawan niya ng mas malapitan. Ngayon na lang. What did you say? Tama bang narinig ko? Hindi ko siya pinansin at nagkunwaring may hinahalungkat sa aparador nitong nakadikit. At doon ko nakita ang mga supot ng pagkain. Kumuha ko ng isa at walang pakialam ko itong binuksan. Wala. Magbihis ka nga para makabili tayo ng makakain. Salip ay sagot ko. Wala akong narinig sa kanyang sagot kaya nilingon ko ito. Ngunit naibaling din kagad ang aking paningin nang makita siyang sinisilip at may kung ano siyang ginagalaw sa kanyang harapan. Caleb naman, napakabastos mo talaga. What? Bastos agad na sinisilip ko lang siya at pinatatahan? Kaysa kung ano pa maisipan kong gawin sa'yo. Gigil at inis ko siyang binalingan muli at babatuhin sana ng throw pillow na hawak ko nang mag-ring ang telepono niya. Sinagot niya ang tawag at maya-may napapangiti. Ang sarap batuhin sa muka. Siguro, babae na naman ang kausap. Nang matapos ito'y nakangiting tumingin sa akin. Magbihis ka at magdala ng pamalit. Kasal mamaya ni Ricky. Sa wakas, nagkita na sila ni Nurse Dayan. Na-excite ako sa sinabi niyang iyon. Talaga? Yes, hindi nasisimangot si Doc. Sabi ko lang at tinungo ang kwarto. Nagbihis lang ako ng puting dress at nagdala ng isang pares na pamalit at inilagay ito sa medyo malaking shoulder bag na ibinigay naman sa akin ng mama niya. Mabilis namin tinungo ang ospital at pumunta ulit sa pinakataas upang doon sumakay ng helicopter. Nalula ako at gusto na sanang umatras. Hindi pa ako nakakasakay ng eroplano at ito pa lang ang kauna-unahan. Tahimik at maiilan na rin ng mga tao nang dumating kami sa isla. Nagtataka ako kung bakit mukhang tahimik naman at walang bakas na ikakasal. Caleb, akala ko ba ikakasal si Doc Ricky? Pero bakit mukhang wala at ang tao? Bangkero lang ang nandito? Tanong ko. Bago ako sagutin ito, hinila pa ako palapit sa mga ginang at ginoo. Tita, Tito, she's Jasmine, my girlfriend. Sweetie, sila ang parents ni Ricky. Surprise wedding ang gagawin niya kay Dayan kaya ganito. Binati naman ako ng parents niya at masaya din daw para sa amin ni Caleb. Ang sabi pa nga ay sana kami na daw ang sunod na ikasal. Aaminin kong kinilig ako sa isiping maikasal kay Caleb. Hindi dahil masarap siya, kung hindi dahil siya ang ama ng mga anak ko. Dagdag na lang ang sarap. Kung ano na naman ang naiisip ko. Si Caleb kasi, pinakilig ako sa sinabi nitong girlfriend niya ako. Naging matagumpay ang proposal ng dalawa. Nakakakilig na pareho pala nilang sinurpresa ang bawat isa. Nagpakasal agad ito at nagpakasaya pagkatapos. Ay, ang saya ko na masaya na si Doc Ricky. Ani ko sa aking kasama. Nandito kami ngayon sa yate pabalik ng Maynila. Gusto daw niyang maranasan ko ang sumakay dito. Ngunit pansin kong kaming dalawa lang ang nandito. Tahimik din ito sa Caleb at seryoso sa kanyang ginagawa. Caleb, mukha akong tanga dito. Bakit ba ayaw mo magsalita? Hindi pa rin ito sumagot at naging abala ang mata sa pagpapatakbo ng yate. Hanggang sa inihinto niya ito sa gitna ng karagatan at tumingin sa akin. Galit ka na agad. Busy lang ako kaya ininto ko na para hindi ka na magalit. Paunang sabi nito, matapos ang higit 30 minutos nitong pananahimik. Nakaupo ako sa mahabang upuan nang lumapit ito sa akin at tinawakan ng kamay upang patayuin. Tanitigan ako at hinapit sa bewang.
Nanlaki ang mga mata ko sa gulat at lapit ng kanyang mukha. Nagrego doon at nagdiwang na naman ang malantod na si Jasmine at gustong kumuwala. Mabuti na lang at tinibayan ko ang kadena ko para hindi ako napapahamak. Caleb, ano to? Gusto mo na namang makaisa? Huwag. Natigilan ako ng pigilan nito nang kamay niya ang aking bibig. Maaari bang tumahimik ka muna saglit at hayaan ako magsalita? Tumango lang ako at binitawan naman niya ang aking bibig. Pero bago ko tuluyan tumahimik ay nagbitaw muna ako ng salita at sinabing bibigyan ko siya ng 20 minutos. Natatawa lang ito at kinurot pa ang aking pisngi saka nagumpisang ibuka ang bibig. I still love you, Jasmine, and I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Kasabay ng pagtatapat niya ng nararamdaman, ang pagluhod nito sa aking harapan at fireworks na siyang nagsilbing ilaw namin sa paligid. Kasabay ng mga salitang, "Will you marry me?" Naiyak ako at hindi nakasagot. Susundin ko na ba ang puso ko? Nakaluhod pa rin ito sa akin habang hawak ang singsing at naghihintay ng aking sagot. Yes, Caleb. Magpapakasal ako sa'yo. Kita kong pagpatak ng kanyang mga luha nang maisuot niya sa wakas ang singsing sa aking kamay. Niyakap niya ako ng mahigpit at tinalikan ng mabilis. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya, sweetie. I love you so much. I love you too, sweetie. Sagot ko, saka namin pinagdikit ang aming mga labi. Assurance, yun lang naman ang hinihintay ko para sa relasyon namin ni Caleb. Maaaring mabilis magbago ng isip ko pero kahit anong gawin kong pag-deny sa sarili, siya at siya pa din ang tinitibok ng puso ko. Aarte pa ba ako sa isang hot doctor na may big cucumber? Caleb, agad-agad? Ang bilis mo naman. Baka pwedeng matapos na lang ang kasal bago tayo alam mo na. Pigil ko kay Caleb nang maihiga na ako nito sa mahabang upuan habang nakalihis na ang aking panloob. The hell, Jasmine? Ilang araw na sumasakit ang puson ko. Maawa ka naman sa akin. Nahabag naman ang puso ko sa pakiusap niya. Kayo kaya, ang sakta ng puson, hindi ba kayo mahahabag sa tao? E di sige, ikaw ang bahala. Nag-umpisang naglumikot ang kamay ni Caleb na akala mo may sariling buhay ito. Nasa gitna pa rin kami ng karagatan at nakahinto pa rin itong yate. Matagal akong hindi nahalikan kaya gaya ng kamay niya ay may sarili ding isip itong bibig ko't kahit kinakapos na ako ng hininga ay gusto pang makipaglaplapan sa labi ni Caleb. Napaghahalataan tuloy akong sabik din sa kanya. Hanggang sa maihiga niya ako sa mahabang upuan ay magkadikit pa rin ang mga labi namin. Caleb, pasok tayo sa loob, baka may makakita sa atin. Sabi ko nang pigilan ito sa ginagawa. What? Sa lubong nakilay na naman itong tanong. Galit ka yata? Sabi ko, tinulak siya at umupo. Saka inayos ang nakalihis kong damit. Sweetie, ano na naman ba? Hinang-hina nitong tanong nang maupo sa akin tabi. Ang sabi ko baka may makakita sa atin. Ayaw mo namang makinig. Inis kong bulyaw sa kanya tumalukwip-kip. Sino naman? Walang ibang tao dito. Nakita mo nga nasa karagatan tayo. Sabi pa nitong pagalit at tumayo. Pinaandar muli ang yate. Bahala ka dyan. Sabo ko din at tuluyang iniwan siya. Mukhang galit na din siya pero wala akong pakialam. Hanggang makabalik kami sa tirahan nito hindi pa rin kami nagpapansinan. Nainis na ako. Kanina pa ako nagmamaktol at nagdadabog sa sakyan niya parang wala itong marinig at parang walang kasama. Hanggang makapasok kami sa loob at doon na ako hindi nakatiis. Hoy Caleb, hindi mo ba ako susuyuin? Nakakainis ka. Sabi ko subalit parang hangin lang akong dumaan sa kanya at pumunta sa frigidaire nito upang kumuha ng alak. Kaya sa sobrang inis ko'y kinuha ko ang sapatos na suot ko at ibinato sa kanya. Tinamaan tuloy siya sa muka kaya nahulog ang iniinom niyang alak. What the hell, Jasmine? Sigaw nito. Aba, sinisigawan mo na ako? At bakit Jasmine na ang tawag mo sa akin? Nasaan ang sweetie? Nakakainis ka na. Kaka-propose mo lang kanina, nagbago ka na agad. Paano pa kaya kung asawa na kita? Ayoko na magpakasal sa'yo. Nagalit ka kasi hindi ka nakascore sa akin? Ipasok mo dyan sa butas ng bote ng alak mo, yang malaki mong alaga. Mangiyak-ngiyak ko sabi at pumasok sa aking silid. Dumiretso ako sa banyo upang maligo. Puwisit na yun. Masama ba sinabi ko?
Sabi ko baka may makakita sa amin, tapos nagalit agad. Pagmamaktol ko pang kausap sa akin sarili habang nakatapat ng hubot-tubad sa rumaragasang tubig. Nang halos mapatulon ako sa gulat nang may malaking braso na yumapo sa akin. Ay! Caleb? Paano ka nakapasok? Alis! Break na tayo, hindi ba? Sunod-sunod kong tanong nang mapaharap sa kanya at nalalaki ang mga mata ko nang makitang wala na rin siyang saplot sa katawan. Paano ka nakapasok? Sandan ako ng maayos ang pintuan at natigilan ako magsalita ng pigilan nito ang labi ko gamit ang kanyang bibig. Pero saglit lamang at pinakawalan niya din. Inayos niya ang buhok kong nakatakip sa aking mukha at mas nilapit pa ako sa kanya pagkatapos. You are so innocent, sweetie. Dalawa na nga mga anak natin pero slow ka pa din. Sasagot sana ako pero pinigil muli nito. Hindi ako galit, nagtatampo lang. How can you be so innocent? Kahit sino magagalit. Parang nagdadahilan ka lang. And sino naman ang tao sa gitna ng karagatan? Sunod-sunod ditong sabi. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na tao ang tinutukoy ko? Nakasimangot ko pang sabi sa kanya. Then who? Kunot noon itong tanong. Pinaningkitan ko siya ng mata at sinagot ito ng pabalang. Di si Dugong at Jezebel. Inis kong bulyaw sa kanya. Ako pang slow sa amin dalawa. You mean the mermaids? Hindi makapaniwala nitong sabi. Oo, tapos nagalit ka agad. Labas na, maliligo ako. Break na tayo, hindi ba? Tinalikuran ko siya at pinagpatuloy na ang pagligo. Then, sabay na tayong maligo. Sabi niya at nakisabay din sa aking likuran. Lumipas ang ilang minuto ay naiirata naman ako dahil idinidikit niya sa akin ang kanyang katawan. Caleb naman, lumayo ka nga. Kanina pa niyan ako sinusundot. Reklamo kong sabi. Lumayo naman ito sa akin kaya pinagpatuloy ko na ang pagligot. Hindi na siya tiningnan. Please, sweetie, bati na tayo. Sorry na, maawa ka naman sa akin oh. Gusto mo bang magkasakit ako? Tila maamuntutan niyang sabi. Siyempre hindi. Masakit ba talaga? May bahid pag-aalala kong tanong. Super. Nahabag akong bigla sa sinabi niya, lalo sa kanya mukha. Kaya naman, pinagbigyan ko na siya. Paniguradong walang tulugan na naman kami ni Caleb. Lalo na ngayon na kami ganap ng magkasindahan at may label ng tinatawag. Mabilis lumipas ang araw hanggang sa umabot na ng 1 buwan at sa loob ng mga araw na lumipas ay halos naubos na namin ang lahat ng posisyon sa kama. Ikaw ba naman ang magkaroon ng fiancé na walang kasing hilig? Ay ewan ko na lang kung makakalakad pa kayo. Nakakapagpahinga lang yata ako kapag dinadalaw ako ng aking buwanan na bisita. Mabuti na lamang at hindi nag 3-point shoot si Caleb. Mabuti na lang din at nagbintis din ito. Gusto ko pang makapagtapos ng pag-aaral nang hindi nabubuntis. At syempre, pagkatapos ay hiniling ko sa kanya na bigyan niya ako ng gamot na para malusaw ang bisa ng kanya. Para hindi ako mabuntis. Nag-aabang ako ngayon ng taxi sa labas ng university. Gusto ko sana mag-jeep na lang kaya lang ayaw ni Caleb na maagaw ako sa kanya. Kaya hinahatid niya ako kung may oras siya o kaya naman ay sakay ng taxi. Ako na ang mayaman. Ang wallet ko, kahit sabihin ko may pera pa ako at huwag mo na niya akong bigyan ay malalaman ko na lang na may lilibuhin siyang inilalagay sa bag o sa loob ng wallet ko. Kaya iniipon ko na lang ito sa binili kong alkansya. Baka bigla namin kailanganin ni Caleb. Mabuti na ang may naiipon. Papara na sana ako ng taxi nang tawagin ako ng mga sosyal kong kaibigan na sina Ashley at Shell. Hey, wait! Boses pa lang nila, kilala ko nang si Ashley or Shell ang nagsasalita. Si Shell ka no? Sabi ko at nilingon sila. Oh my gosh, how did you know? We super love you na talaga. Panabay muli lang sabi ni Ashley. Jasmine, what's your plan for this weekend? Kumukurap-kurap na tanong ni Ashley. Mukha silang buhay na Barbie doll sa ganda't ayos nila.